Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin. Ito pong pinalabas po na interview ng dito po sa ng Okta. Ito pong ng Okta survey, mga kababayan. Masyado po nilang minaliit at minamalit at ginagawa pong mahina na Vice President. At pinipintasan pa po ang Vice President na wala raw pong ginagawa at nasan daw po ang ginagawa ng Vice President. Ibang klase itong Okta na ito, mga kababayan. Ito pong si Professor Ranjit o Ranjit, mga tama, ibang klase ito. Itong Okta na ito. Kinukumpara po ang Vice President sa Presidente ng Republika ng Pilipinas. Mga kababayan, paano may kukumpara ang Vice President? Ang kanyang pondo, 700 plus million. Samantalang ang pondo ng Presidente ay 27.3 billion. At meron pa siyang confidential fund na 4.5 billion. Hindi bababa sa 4.5 billion sa loob na isang taon. Wala pong confidential pa ng Vice President. Budget lang po. Office of the Vice President, 700 plus million dahil binawasan po ng Kongreso. Hindi po ba? Samantalang sa kanila, sa Presidente, 27.3 billion ang budget na hinihingi nila sa susunod na taon. Tapos hahanapan mo ng maraming trabaho at pagtulong ang Office of the Vice President. Pero sa kabila no, na ginigipit po ang Office of the Vice President, ay napakarami pong programa na direktang nakakatulong sa taong bayan. Hindi lang po ito nakikita ng Okta. Kasi po, ang nakikita po kasi ng Okta ay yung numero po. Yung numero po na ibinabayad sa kanila umano. Hindi kaya? Pakinggan po natin ito mga katambay. Ito pong pahayag ng Okta. Mga kabayan, hindi mapakahirap paniwalaan po. Clear naman na medyo mga kababayan natin nagtatanong rin kung ano yung talaga yung ano talaga na nagawa ng ating Vice President kasi she was dahil wala na siyang portfolio, in a sense parang sinasabi natin politically irrelevant na siya dito sa administration na to. Siyempre nagtatanong mga kababayan natin ano bang ginagawa niya. So siguro mataas kasi masyado rin yung kanyang numbers sa Mindanao. Siguro may nag-rationalize ng konti. May mga iba nating kababayan doon na medyo independent-minded. Nag-iisip rin ano ba na-achieve ng ating Vice President over the last 2 quarters. So, ang ibig sabihin lang ng mga numbers, may steady decline sa numbers niya. And, ayun, ganun rin ang challenge para sa kanya to become politically relevant. Lalo na ngayon at marami tayong kababayan na nasalanta dahil sa bagyo, no? Our hearts go out to all our kababayans in the Visayas, lalo yung natamaan very badly ng floods. And so, for our political leaders, siguro ang focus ngayon should be on work, no? Bringing the country together and working for the interest of the people kaysa sa politika. Kasi I think, makikita mo, galit na rin yung mga tao sa away-away politika ng ating mga political elites, ika nga. So, ang panawagan sigurado ng ating kababayan, no, when you look at all the survey results, is they want performance. They want something to happen. Whether it's in graft and corruption. And later, maglalabas kami ng report next week kung ano mga areas kung saan malakas ang administrasyon, yung maganda, ang mataas ang satisfaction ng ating kababayan. So, mataas ang satisfaction sa education, mataas ang satisfaction sa health, no? Pero of course, meron mga areas na talagang kailangan needs improvement, lalo yung pag-manage ng inflation, pag-ensure na yung pagkain natin abot kaya, hindi masyado mataas. Yan yung mga areas, at poverty alleviation, medyo mababa yung ating administrasyon sa mga areas na yan. So ilalabas namin yung report na yan. So lahat yan, nagbibigay ng konteksto sa resulta na to, na hindi lang siya about popularity, it's really about performance po. And in the case of the Vice President, siguro nagtatanong na rin yung mga kababayan natin, yung iba nating kababayan, ano ba ginagawa ng Vice President natin ngayon? So yun yung and she has to, be able to respond to that.
Pero sir, specifically kasi nga, baluarte niya, no? Mindanao. Iisipin mo, solid dapat yan, no? Pag Duterte. Yeah. So, anong nangyayari, sir? Tuloy-tuloy ba? And you also mentioned na tuloy-tuloy yung pagbaba or pagbawas nga nung trust ratings niya. Pero nagkakapagtaka na yung mismong baluarte nga po niya ipababa ng pababa yung... Oh, yeah. Pati rin kay President Marcos. You have to understand, they all started very high when they started the administration. Lalo na si VP Sara. So these numbers are bound to change over time, and I think ngayon people are even in her own bailiwicks are questioning ano bang ginagawa ng ating Vice President ngayon? How is she politically relevant? How is she relevant to our lives? So again, that Yun po ang lagi pong pinupuntos na sinasabi po na Okta Research Survey na walang ginagawa ang Vice President. Kaya po bumabagsak ang survey niya ng Vice President. Doon po nakatutok. Ano raw po pa ang pinagagawa? At pati raw po sa baluarte sa Mindanao ay bagsak daw po ang popularidad at survey ng Vice President. Kasi ito po kasi ang pinalabas ng Okta, mga tambay. Napakataas po at bagsak daw po ang Vice President. Mataas pa rin daw po si BBM. Yan po ang pinalabas po nila, mga kabayan. Ang survey po na nilalason po ang utak ng taong bayan at ginagawa pong kasinungalingan po at itinatanim po sa taong bayan ang kasinungalingan. Saan ka nakakita na tataas ang survey at sa taas ang approval at trust rating ng Pangulo? Puro corruption ang ginawa ng 3 taon mahigit at pamumulitika. At sino po ba ang namumulitika, mga kabayan? Ang Vice President po ba ang namumulitika? Sino po ba pinababagsak? Sino po ba pinababagsak nila, mga kabayan? Di po ba ang Vice President, hindi nila tinantanan ipolitika? Ang Vice President po ay sumasagot lang po sa pamumulitika nila. Lagi nagkaroon po, napakarami po sinang hinaid. May mga attack dog, may mga social media, puro atake po sa mga Duterte. Sino po ba namumulitika? Pinatapon na nga yung ama ng walang due process sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC. Hindi ba namumulitika yan? Hindi ba si Raulo? Hindi ba gago at tanga at bobo itong Okta na ito? Palibasa po ang nakalagay yata sa mata nito ay napakarami. Baka isang maleta ng pera kaya? Dahil sa dami ng dinideliver ng pera, hindi kaya nabigyan itong Okta umano ng isang maleta na punong-puno ng pera? Hindi kaya? Kaya po nabulag, walang nakikita sa achievement at ginagawa ng Vice President. Ito po, pakita po natin. Ito po ang mga programa ng Vice President na ginagawa pong tanga at bobo ang mga Pilipino, mga kabayan. Napakarami po. Ito po, ilan-ilan lang po sa programa ng Vice President. Ipapakita po natin sa inyo. Pakita ko po sa inyo ang programa po, ang Inday Supremacy, ang Achievement and Program of the Office of the Vice President under the Vice President Sara Duterte leadership. Ito po, mga tambay. At wala pa rito ang kanyang libreng sakay. Yan po, mga kabayan, ang mga programa ng ating Vice President. Ayan po, mga kabayan, ang programa niya po ay ang 10 OBP satellite. Alam naman po natin yan, may 10 na po o mahigit na pong 10 ang offices ng satellite ng Vice President sa buong Pilipinas. Luzon, Visaya, Mindanao. Kaya nakakapagtataka dito sa Okta, wala raw pong ginagawa ang Vice President. At meron po siyang medical assistant program. At meron po siyang burial assistant program. Yung mga namamatayan po natin, siyempre, mga kailangan po ng kahit mga walang kabaong, hindi po ba? At meron po siyang magnegosyo kaday, na tutulungan po tayong magnegosyo at bibigyan po tayo ng puhunan ng Office of the Vice President. At yung sinasabing You Can Be BP. At meron pa siyang pagbabago, 1 million learners entry. At meron pa siyang Pansarap program at Kalusugan food truck, hindi po ba? At Disaster Operations Center at 2 Public Assistant Extension Offices, mga kababayan. Hindi po ba bulag, gago, tanga at nagpapakabobo po ang Okta na hinahanapan po at wala raw pong trabahong ginagawa ang Vice President ng Republika ng Pilipinas? Ano pa po, mga tambay? Ano pa ba ang mapakarami pong programa ng Vice President?
mga kababayan. At ito pa, mga kababayan, ito pa yung programa ng Vice President na ito po ay araw-araw po ito sa buong Pilipinas po ito. Luzon, Visayas, Mindanao ay nakakatulong po ito. Nagtatrabaho po ang Office of the Vice President. Lalong-lalo po ang kanyang libreng sakay sa Luzon, Visayas, Mindanao, mga kababayan. Ginagawa lang po tayong tanga at bobo at gago. Ang tingin po kasi sa atin ng OCTA, tayong mga Pilipino, ang tingin sa atin ng OCTA ay tayo po yung mga bulag. Wala po tayong nakikita na ginagawa ng Vice President. At wala po tayong nakikita na ginagawa pong pagnanakaw nila. Wala pong korupsyon. Wala po tayong nakikita na baha. Wala. At wala po tayong nakikita na nawawala po ang ginto sa Central Bank. 30 tonelada raw po ang binenta nila ayon kay Atty. Vic. At wala rin po tayong nakikita na ginawa nila sa investment na sinasabing makakatulong sa bansa. Ano po ba yun? Yung Maharlika Investment Fund. At marami pa. Pero panoorin po muna natin to. Yung programa na Luzon, Visayas, Mindanao na hindi nakikita na OCTA. Mga kabayan, ito po. Yan. Ano po ba yan? Di po ba yan yung kanyang libreng sakay? Yung kanyang mga bus ng Office of the Vice President na napakarami pong natutulungan. Luzon, Visayas, Mindanao na wala pong nakikita dyan ang OCTA Research Survey, mga tambay. Wala po. Ibang klase po to. Araw-araw po yan. Araw-araw po yan naglilingkod sa mga Pilipino. Kaya nga raw po ang Vice President ay wala raw pong ginagawa, mga kababayan. At namumulitika lang daw po ang Office of the Vice President. At ang napagsisilbihan na po ng kanya ang programa ng Vice President, ang napagsisilbihan na po ay mahigit 2 milyong Pilipino na po ang napagsisilbihan. At patuloy pa pong dumadami ang numero na napagsisilbihan ng Office of the Vice President, ang kanyang libreng sakay at ang kanyang mga satellite offices na mahigit 10 po sa Luzon, Visayas, Mindanao at ang kanyang mga medical program assistant ay dire-diretso po. At ang kanyang burial assistant program at ang kanyang magnegosyo kaday, di ba? You can be BP. Yung pagbabago ay a million learners entry at pansarap program, kalusugan food truck, disaster operation center at 2 public assistant extension offices. Wala pong ginagawa ang Vice President. Paupo-upo lang po ang Vice President. Wala pong programa. Sa dami po ng programa ng Vice President, 700 plus million lang po ang kanyang pondo. At gusto pa nga nila siruhin. Pero sa kabila nun, napakarami niya nagagawa sa taong bayan. Lalong-lalo po ngayon, nasa disaster po tayo. Di po ba? Nahandyan na po ang opisina ng Vice President sa mga nasalanta po, lalong-lalo po sa mga binaha nating kababayan, kahit papaano, kahit ipit na ipit at gipit na gipit sa pondo ang Vice President, ay gumagawa po ng paraan ng Office of the Vice President na makapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan sa nasalanta ng napakalakas na pagbaha o napakataas na pagbaha sa Kabisayaan. Hindi po ba? Nakita niyo po, ang pamilya Duterte, pati po Mindanao, ay nagpapaabot din po ng tulong. Ang syudad, ang city of Davao City. Di po ba? Pero itong mga tao na ito, ano po ang ginagawa ng mga taong ito? Sinisiraan at itinutwist lang po nila na ang Vice President ay isang tamad at walang ginagawa. Mga kababayan, walang ginagawa. Kaya dapat ibagsak ang survey ng Vice President. Hindi po ba mga gago, bobo, tanga ang mga walang yang ito, mano? Ilan lang po ba sinesurvey ng mga hindot na yan? 1,000. Napakalaki na ang 1,500 na sinesurvey nila. Tapos sisiraan pa ang Vice President na humihina na raw po sa Mindanao. Mga kabayan, mismong Mindanao daw po, Baluarte, ay nababawasan na ang suporta ng Vice President. Sa bagay, kung ang utak kasi ng Pilipino ay katulad po ng utak nila,
Kung ang utak po ng Pilipino ay katulad lahat ng utak nila, pati ng malalaking mainstream media, pati ng mga nababayaran, pati ng mga trolls, pati ng mga magnanakaw na mga politiko, at mga kaliwa, at mga oligarkong sakim sa pera ng bayan, kung pare-parehas po ang utak nila, ano po ang tama para sa kanila? Ang tama po sa mga utak nila ay yung mga magnanakaw. Nakakataas po ng trust rating yan at approval. Kailangan po magnanakaw ka. Yan ang gusto po nila. Dahil pagka magnanakaw ang gobyerno at grabing mamulitika ang gobyerno, mataas po ang survey na binibigay nila umano. Bagsak ang ekonomiya natin, mga tambay. Bagsak. Bagsak po. Pati po ang ating Philippine stock ay bagsak po. Bagsak po ang ating piso. Lumalagakpak po ang ating piso. Bagsak ang ekonomiya natin. Pero pagdating po sa survey ng Okta, mabango pa rin at napakaganda po ng performance ng kanilang amo umano. Tingnan po natin ang ating bansa. Bagsak po. Ayon na rin po sa World Bank, bagsak. Ang ating ekonomiya, bagsak. Walang pumapasok na malalaking investment o investor, bagsak. At ito pa po, ang balita po mga tambay. Nakakahiya po. Tayo po'y kahuli-hulihan na po sa Asia ang ating pong stock market. Ang Philippine stock po natin, dahil po sa korupsyon at sa dami po ng mga bisyo at mga illegal gambling, mga kabayan, at korupsyon na pinagagawa sa atin, bagsak ang ekonomiya po ng Pilipinas. Ito po mga tambay, lalong-lalo po ang stock market po ng Pilipinas. Pakinggan po natin ito bago tayo magtapos. Hulelat ang stock market ng Pilipinas kumpara sa mga stock market ng ibang bansa sa Asia. Ang isa raw sa mga dahilan, online gambling. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Stagnant. Ganito nilalarawan ni SEC Commissioner Rogelio Quevedo ang lagay ng capital market sa bansa. Ayon sa datos ng ASEAN markets, nasa 3.2 billion US dollars lang ang monthly trading value sa bansa, pinakamahina sa lahat ng ASEAN exchanges. Ayon kay Quevedo, hindi na makausad sa 6,000 to 6,500 range ang local index. We have stagnated at that figure. Ang isa sa mga salarin ayon kay Quevedo, ang laganap na online gambling. Ang kompetensya ngayon ng investment sa stock market is gambling. The gambling sector is actually competing and actually beating the stock exchange. Kasi sa stock exchange, you have to establish an account. Kaya anya, isang SEC sa nagrekomenda na tanggalan ng access ang gambling sites sa mga e-wallets. That's one of the ways wherein we can stimulate the capital market. If we can amend the charter by law or by executive order, Wala na ring makakalusot sa 9-year term limit para sa mga independent director. Bukod dito, titiyakin din ng SEC na at least 20% ng board members ay mga independent directors. Hulelat ang stock Yan yung mga tambay. Magagalit po ang mga politiko niya pag tinanggal mo ang mga gambling. Ang mga politiko ay may mga pag-aari po ng gambling yan. May mga pogo yan. Mga tambay, hindi naman nawawala ang pogo nila. Pagka tinanggal mo yan, magagalit sa iyo mga politiko. Ang lakas nila kumita sa gambling. Hindi po ba mga kabayan? Lalong-lalo po sa panahon ngayon. Pinagkakakitaan po ng mga politiko yan. Hindi po nga, pati nga pulburon Pinagkakakitaan din po nila yan umano di ba? Pati mga smuggling, di ba? Mga smuggler, baka nga makakontrata nila yan umano Hindi po ba? Kaya nga hindi nakikita ng survey yan Hindi nakikita ng Okta yan kung ano ang sistema ng ating bansa. Kung saan nahandon at saan patungo ang ating bansa. Di ba? Bagsak ang piso, bagsak ang ekonomiya, bagsak ang stock market. Ano pa ba? Pero pagdating sa Okta, napakaganda pa rin po ng performance ni BBM dahil po tumataas ang survey niya, ang kanya approval at trust rating sa kanila. Hindi po ba? Corruption, hindi po nila sineserve yan. Hindi po nila sineserve ang korupsyon at ang paghihirap ng mga Pilipino. Hindi naman po sineserve na Okta yan. Hindi po ba? Iba po ang survey nila. Ang survey po nila, para lang po pabagsakin ang Vice President. Hindi kaya
Hindi po ba? Ibang klase kayo. Tapos sisiraan nyo pa ang Vice President na walang ginagawa. Hinahanapan nyo ng trabaho ang Vice President. Iparehas nyo ang pondo ng Vice President. Gawin nyo. Bigyan nyo ng pondo ang Vice President na hindi bababa sa pondo ng Presidente. Ang pondo na hinihingi ng Presidente ay 26.3 billion at 27.3 billion ang kanilang proposal budget. Ang kanilang proposed budget 2026. 27.3 billion. 4.5 billion ang confidential fund at Intel fund. Gawin nyo. Sa kanyo hanapan ng trabaho ang Vice President. Palagay ko, milya-milya maiiwanan si BBM sa dami ng programa at proyekto na magagawa ng 27.3 billion kung si BP Sara nga hawak ng ganyang kalaking pondo. Sige nga. Kung yung humahawak ng isang damukal na pera at confidential fund, ano ang binibigay na programa sa mga Pilipino? Sige nga. Bakit hindi mo i-survey yan, Okta? Kung nagagamit ba ng tama ang ubod laki ng pondo ng Office of the President? Nagtatanong lang po si Kamanong. Pati ang kanyang Intel at confidential fund, mga kabayan, kilaki-laki, pero walang naipapakulong na politikong magnanakaw. Unbelievable. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, ang walang kabuhay-buhay at mga sinungaling na mga nilalang dahil po sa pakinabang umano. Mga sinungaling umano, mga kababayan. Huwag na huwag po tayong maniwala sa mga sinungaling ang kakambalay magnanakaw. Hindi po ba, mga kababayan? Maraming salamat po sa gusto po natin tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat, mga kababayan. Shoutout po. At yung panalangin po natin sa ating bansa, na sana po, dinggin po ang ating dasal na mawakasan na po. Matapos na po ang mga pinaggagawa ng mga kademonyuhan, kawalangian, ng mga lingkod bayan daw sa ating bansa. Matapos na po sana ang mga pinaggagawa po nilang kawalangian sa ating bansa sa lalong mabilis. Ganon din po ang dasal po natin sa pamilya Duterte na maingatan po sila lahat, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte, ay madugtungan din po ang buhay at kalakasan at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa ating mga dasal. At ganoon din po ang dasal po natin sa ating mga sarili at sa ating buong sambayanan na tayo rin po'y maingatan. Maraming salamat po, mga kabayan. Tiis-tiis lang po. At matatapos din po ang mga kademonyuhan ng mga taong yan. At grabe na po ang ginagawa po sa ating pahirap, mga kababayan. Sana po sa lalong mabilis ay matapos na po sila. Thank you po. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.